pagbati po mula sa Church of Christ Taiwan, na kung saan ay nagpasimula ang Panginoon sa gawain dito sa bandang Taiwan last month po, March 16, 2025. Purihin po ang Panginoon at sa Kanya lamang ang kapurihan dahil lamang sa Diyos. Kaya nagpasimula ang gawain na ito at maging itong ating morning devotion ay nagpapatuloy para naman sa ikalalago ng pananampalataya ng bawat isa at gayon na rin na para mapaalalahanan tayo lagi sa ating tungkulin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa kabutihan ninyo sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob ninyo. Salamat Panginoon sa bagong buhay at bagong pag-asa na aming naranasan sa umagang ito. Patuloy niyo po kaming katagpuin Panginoon at maranasan namin sa araw na ito ang inyong pong kapangyarihan. Maranasan namin ang iyong kaluwalhatian Panginoon. Lahat po ng papuri, pagtakila sa inyo, gabayan niyo po kami Panginoon sa gawaing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dumawit muna tayo sa Panginoon. Sabi ng awit ay kami katagpuin. Amen. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sabay niyo pa ako sa simula. Narito kami. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Amen. Purihin kayo Panginoon. Dakila ang inyong ngalan. Wala nang hihigit pa sa inyo. Wala nang papantay sa inyo. Kayo ay mabuti sa lahat. Kayo ay umiibig sa lahat, Panginoon.
kayo po ay nagbigay ng kaligtasan sa bawat isa na nais tumanggap nito, Panginoon. Purihin ka, pagpalaan nyo kami sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at ang sabi niya dyan na kami ay katagpuin. Kailan po kayo kinatagpo ng Panginoon? Kailan po nangusap ang Panginoon sa inyo? Kailan po nagpahayag ang Panginoon sa inyo? At higit sa lahat ay kailan ninyo nakilala ang Panginoon. Purihin ang Panginoon at ang pinag-aaralan natin ay ang buhay ni Cornelio na kung saan ay kinatagpo siya ng Panginoon habang siya ay nananalangin. Purihin ang Panginoon. Kaya napakasarap din sa isang tao, isang lingkod ng Panginoon na nananalangin. No? Dahil dito siya kinakatagpo ng Panginoon, nangungusap ang Panginoon. Tayo ay nagsasalita sa Panginoon, nagsasabi tayo ng ating mga hinihiling, mga nais na makamit sa buhay o mga plano sa buhay. Ang Panginoon naman ay nagbibigay ng kapahayagan sa atin kung ano yung ating gagawin, kung ano yung ating ikikilos. Purihin ang Panginoon. Babati muna ako. Good morning po sa aking Mamang Lani. Yan. Good morning, Mang. Yan sa Pilipinas yan. At gayon na rin si Sister Eileen Castillo Pimienta. Purihin ang Panginoon. Sister, taga Santa Ana po yan. Padang Ilocano. At saka si Sister Shirley Salcedo. Ilocano din to. Si Ate Shirley Salcedo. At Shirley Agasha Garote. Ayan. Purihin ang Panginoon. Panay tayo sa amin ng Ilocano dito. Salamat sa Panginoon at tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa buhay ni Cornelio na kung saan kahit na siya ay busy. Yan, masasabi natin na siya ay busy dahil si Cornelio ay isang kapitan ng hukbong Romano. Ngunit kahit na siya ay may posisyon, nagbibigay pa rin siya ng panahon para makapaglingkod sa ating Panginoon, para makapanalangin sa ating Panginoon. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. At to cut the story short, nung nakaraan na pag-usapan na natin to na si Cornelio nananalangin, may napakita sa kanya na anghel ng Panginoon. Sabi ng anghel, Cornelio, kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at pagtulong sa kapwa. At ipinatawag niya si Pedro from Jope. Sa Jope, naglakbay itong si Pedro papunta dito sa Cesarea. At ngayong ang umagang ito ay matutunghayan na natin ano ba yung gagawin, ano ba yung misyon ni Pedro sa Cesarea. At nung pagdating ni Pedro doon sa Cesarea, naglalakad silang ganyan, paparating na sila sa Cesarea, nakaready na si Cornelio, hindi lang siya. Nag-invite pa siya ng kanyang mga kasama, kanyang mga kapamilya para makinig kung ano ba yung sasabihin ni Pedro. At pagdating doon, tinanong ni Cornelio, si Pedro kung ano ang kanyang sasabihin. Maging si Pedro dito ay nalilito pa rin kung ano yung kanyang sasabihin. Pero take note, nung nakaraan ay merong pangitain si Pedro na kung saan nakakita siya ng iba't ibang uri ng hayop. At ang sabi ng Panginoon ay huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Bakit ganon? Dahil ang mga Hudyo at ang mga Gentile on that time ay may turing sa kanila. Ang mga Hudyo, ang turing sa kanila malilinis. Ang mga Hintil, marurumi. At itong mga Hudyo ay nagtatangi sila. Ang pinipili na, ang gusto lang nilang makasama ay ang kanilang kapwa Hudyo. At ayaw nilang makisalamuha sa mga Hintil. Kaya ito yung message ng Panginoon na huwag kayong magtangi. Kaya dito, verse 34, ito na tayo. Gawa chapter 10, verse 34. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saan mang bansa. Naunawaan niya na yung nangyari sa kanya, sa kanyang pangitain, yung nakita niya sa kanyang pangitain ay ngayon pa lang niya nauunawaan. Kaya ang Panginoon nakaka-amaze din minsan kung paano siya kumilos sa buhay natin. Sapagkat may mga nangyari in the past sa ating buhay at ngayon natin nauunawaan. Masasabi mo na, kaya pala nangyari sa akin yun dahil may plano ang Panginoon. Amen? At natutuwa rin ako sa Panginoon dahil nung papunta ako ng Taiwan ay
Ang akala ko lang ay magtrabaho, pero sa paniniwala na may gagawin ang Panginoon dito, ito, idinala ko tong Bible na ito. Bigay pa sa akin ito ng ang aking teacher noon, si Sir Armando Valenton, na nasa piling na ng Panginoon. At ibinigay niya sa akin noong December 10, 2014. Dinala ko sa Taiwan sa pag-asang may gagawin ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano. Kung paano ako makakapagpatuloy sa paglilingkod sa bansang Taiwan. Pero purihin ng Panginoon. Lagi siyang merong magandang plano sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. At ito na nga, at nakapagpasimula na ang Panginoon ng gawain dito. Tayo na po yung kanyang mga kasangkapan na nagpapatuloy sa kung ano man yung nais na ipagawa ng Panginoon sa atin dito sa bansang Taiwan. Pinagpapasalamat ko din sa Panginoon na kahit yung mga kapatiran dyan sa bansang Pilipinas ay nananalangin sila at laging nakasuporta sa bawat gawain ng atin pong Panginoon. At ito na, napagtanto ngayon ni Pedro na yun pala yung ibig sabihin ng Panginoon na huwag kang magtangi. Bakit ba ganoon? No, bakit ayaw ng Panginoon? O ayaw ba, o gawin natin question mark, ayaw ba ng Panginoon na tayo ay nagtatangi? Na tayo ay namimili kung sino lang yung gusto nating bahagian ng salita ng Panginoon? Ayaw niya po. Hindi lang ayaw, galit siya. Puntahan natin sa Isaiah 65 verse 5. Sige. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Kailan po tayo last na nagbukas ng ating Biblia? Salamat sa Panginoon kung lagi, ano? Minsan busy na rin tayo, kaya salamat sa Panginoon. May mga, hindi lang po ako ang nag-online devotion, marami mga pastor na nag-online devotion para sa ganun ay mapaalalahanan, maturuan ang mga kapatid at masabayan sa pamumuhay pananampalataya. Ulitin ko po, Isaiah 65 verse 5. Sabi niya dito, Isaiah 65 verse 5 po. Ang sabi pa nila, kami mga banal, di ninyo kaparis, kayo ay lumayo, at sa amin ay huwag lalapit. Ang taong ganito, sa aking harapay, di ko matitiis. Galit ko sa kanila ay tulad ng apoy na di namamatay. Pansin niyo yan? Ang sabi ng tao dito ay, kami mga banal, di ninyo kaparis, at sa amin ay huwag lalapit. No, arang talagang narurumihan sila. Talagang inaangkin nila na yung kanilang mga sarili ay malinis sila. Sabi ng Panginoon, galit ako sa mga taong ganyan. Amen. Puntahan pa natin isa pa. Philippians chapter 2. Tungkol dyan sa pagtatangi na yan. Philippians chapter 2 verse 3. Sige po. Philippians chapter 2 verse 3. Okay, basahin ko na po. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Huwag nating iisipin yan, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, huwag ninyong ipalagay na kayo ay mabuti kaysa iba. Halimbawa, sa church, kapag kayo ay may ginagawa, meron kayong naitulong o meron kayong naibigay doon sa gawain ng Panginoon, ay huwag ninyong titignan na, ako nakapagbigay ako ng ganito. Si sister, hindi mo lang nakapagbigay. No? Hindi yun mabuting isip ng isang Kristiyano at nagagalit ang Panginoon sa mga ganon. Na kapag ka ikaw ay may gagawin, lahat ng bagay na gagawin mo ay para sa Panginoon. Isipin mo lagi na do it. Colossians 3:23 yan. No? Whatever you do, do it heartily for the Lord. Ano mang gawin mo ng buong puso na parang sa Panginoon mo ginagawa. Yan yung inspirasyon natin. Lagi natin gawin para sa Purihin Purihin ang Panginoon. At Philippians 2:3-5. Ituloy na natin to. Maganda to. Verse 4. Ganun pa rin po. Philippians chapter 2 verse 4. Ang isulat mo na lang dyan, Sister Eileen, ay Philippians chapter 2 verse 3 hanggang 5. Yan. Verse 4, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Jesus. Meron siyang mga tatlong bilin dyan. Una, huwag mong ipalagay na mabuti ka kaysa iba. Pangalawa, ipagmalasakit mo ang kapakanan ng iba.
Pangatlo ay magpakababa kayo tulad ni Heso Kristo. Nais ng Panginoon yan yung mga may mabababang puso. Ipagmalasakit ang kapakanan ng iba kapag pinagkwekwentuhan o sinisiraan yung isang tao, kakilala nyo man yon o hindi, kaklose nyo man yon o hindi, pag narinig ninyo yon, ay kung kaklose naman ninyo yung nagsasalita, ay sabihan ninyo sila. Sa mabuting paraan mga kapatid, huwag naman kayo makikipag-away. Na may pagmalasakit, sabihin nyo, huwag naman natin siya pag-usapan kasi wala siya dito. Minsan kasi masarap daw pagkwentuhan yung mga taong wala. Purihin ng Panginoon, nilalagay ng Panginoon sa puso natin yung ano ba yung dapat nating gawin. Sabi niya dito, ipagmalasakit ang kapakanan ng iba. Kaya nga, natutuwa rin ako sa mga membro, sa mga church members. Alam mo yon, kapag nakita nila na may kahinaan yung pastor nila, ay ipinagpipray nila. Natulungan siya ng Panginoon. Na kapag merong kaguluhan doon sa anumang gawain, o kaya may mga lackings doon sa isang gawain, ay nananalangin ang mga kapatid ng Panginoon ang kumilos, ang Panginoon ang mag-provide. Ang isang mabuting lingkod ng Panginoon ay laging nag-iisip yan ng mga positive things. Amen po ba? Laging yung isip mo ay mas pinipili mong isipin ng mabuti, na hindi masira yung iyong kapwa-tao. Halimbawa, mayroong isang kapatid hindi nakadalo ng church service. Dalawang pwedeng isipin yan Hindi siya dumalo, napakatamad naman niya. Di ba? Day off niya naman. Pwede mong isipin yon. Pero mas maganda nang isipin mo ay meron siguro siyang mahalaga na pinuntahan. O kaya hindi kaya meron siyang sakit ngayon. Ipag-pray ko kaya siya. At you will start praying to her or to him. Alam mo yung meron kang positive think na hindi masisira yung tao sa pag-iisip mo pa lang. Lagi mong iisipin na maipagmalasakit yung kapwa mo tao. Purihin ang Panginoon. Ganyan din ang ginawa ng Panginoon Tingnan nyo sa Roma chapter 3 verse 22 to 23. Anong ginawa ng Panginoon doon? Romans chapter 3 verse 22 to 23. Romans chapter 3 verse 22 po hanggang 23. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa kanya, maging Hudyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. 24. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Ipinagmalasakit lang din tayo ng Panginoon. Noong dumating yung kasalanan, at kapag tayo ay nagkakasala, it separate us from the Lord, mga kapatid. Hindi tayo karapat-dapat. Kahit na gusto nating pumunta sa langit, hindi tayo karapat-dapat na mapunta doon. Kasi makasalanan tayo. Ang bagsaksana natin, ang bagsaksana ng tao ay sa impyerno lang, kaparusahan lang. Pero dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Nakita yun ng Panginoon, mga kapatid. Alam nyo nung panahon ni Noah, na kung saan ay masamang-masama na yung tao, pero nakita pa rin ng Panginoon na merong Noah at ang kanyang pamilya na nananampalataya. Kumilos ang Panginoon, Inutusan niya si Noah, gumawa ka ng isang ark. Magbibigay ako ng baha, Gugunawin ko ang mundo. Pero ang Panginoon, kilala niya kasi yung mga sa kanya Kilala niya kung sino yung mga nananampalataya sa kanya. Imagine niyo yan si Cornelio, wala namang church doon sa kanilang lugar. Wala namang ganito na live. Marahil ay naririnig rin niya na from Caesarea, merong nangyayari doon sa Jerusalem na may Jesus daw doon. Hindi niya kilala actually ang Panginoong Jesus, hindi niya kilala. Pero nananampalataya siya na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha sa lahat ng bagay. At yun yung desire niya, na gusto niyang malaman sino ba ang Diyos na yan. Sapagkat sa panahon nila noon, madaming mga Diyos-Diyosan, mga sinasamba, mga rebulto. Meron silang mga ganon, kaya hindi niya
marahil hindi niya, ano ba to, totoo ba to o hindi? At nagdi-desire siya na malaman kung ano yung katotohanan. Kaya dito, sa gawa, balik na po tayo sa gawa. Purihin ng Panginoon. Paalala lang yan sa atin na magmalasakit tayo sa ating kapwa kasi minsan nakakalimutan natin. No? Pagka nanghihina yung pastor natin, ipag-pray natin mga kapatid, huwag nating siraan, huwag nating pagkwentuhan, mga kapatid, ipag-pray po natin. Mga kapatiran na hindi nakaka-attend ng church, huwag nating sabihin na sila ay tamad o kaya hindi sila nakakapunta dahil sa nawawala na sila, hindi ganon. Ipag-pray natin sila na makasama natin sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Alam ko sa inyo rin, may mga mabibigat din kayong mga pagsubok sa buhay. No? Yung iba sa inyo may mga sakit, may mga karamdaman na pinagdadaanan. Pero purihin ng Panginoon, nakakapagpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Good morning, Brother Philip. Kaka-out niyo po siguro sa work. At purihin ng Panginoon, ito na. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Yan na, nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita, sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Panginoon ng lahat. Dito, sa tagpong ito, andito si Cornelio, andito si Pedro, nagsasalita na siya, andyan yung kanyang audience. Ang audience niya ay si Cornelio, ang kanyang buong sambahayan, at iba pang mga kaibigan ni Cornelio. Nakikinig silang lahat. At ito pa yung maganda dyan. Actually, bago dumating si Pedro, ay andun na sila. Naghihintay na sila. Ganon sila kawiling na mag-aral ng salita ng Panginoon. Napapansin natin minsan sa mga churches ngayon ay may mga umaattend ng church na sakalang pupunta kapag communion na. Ang tawag sa kanila communist Christian Communist Christian. Sakalang pupunta kapag communion na. No, papatapusin muna yung mga minsan mga mabibilis na kanta. Patapusin muna yung mabibilis na kanta, mamaya na tayo dumalo, no? O kaya bago magsimula yung gawain ay nagse-cellphone muna, nag-scroll muna, nagpe-Facebook muna, no? Mga kapatid, mamaya makikita natin kung anong nangyari sa kanila. Bakit sila meron silang naranasan nila yung mamaya mapupuntahan natin yan. Sige. Ipinakilala ngayon ni Pedro si Jesus. Itong si Jesus ay ipinako sa krus na matay ngunit muling nabuhay. Siya yung tagapagligtas natin. Siya yung Diyos na kung saan nag-offer sa atin ng salvation. Purihin ng Panginoon, ipinapakilala ni Pedro yung Jesus na kakilala niya doon sa tao na hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, yung totoo po, kilala ba natin ang ating Panginoong Jesus? Kilala ba natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Alam ba natin na ang Panginoong Jesus ay makapangyarihan? Alam ba natin na ang ating Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga problema? Alam ba natin na ang ating Diyos ay walang problema na hindi niya kayang lutasin? Walang pagsubok na hindi natin kayang lampasan dahil kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang Diyos, siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Alam niyo nung nagdadahilan si Jeremiah si Moses, nagdadahilan siya, inuutusan siya ng Panginoon, Moises, pumunta ka sa Paraon, sabihin mo, ilabas mo yung mga lingkod ko sa Egypt. At pupunta kayo sa Promised Land. Nagdadahilan si Moses na sabi niya, Lord, hindi ako marunong magsalita, hindi ako magaling magsalita. Uutal-utal ako. Karinig na kayo ng gano'n, yung uutal-utal magsalita. Pero anong sabi ng Panginoon? Sino bang gumawa ng iyong bibig? No? Sino bang nagbibigay sa iyo ng kakayahan? Hindi ba ang ating Panginoon? Kaya hindi tayo pwedeng magdahilan sapagkat ang Panginoon po ay, makapangyarihan sa lahat. Kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok sa buhay, alalahanin natin sino ba yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya yung Diyos na kaya kang iangat, kaya kanyang buhatin. Kaya niyang ipagkaloob anuman yung iyong pangangailangan. Siya yung Diyos na nakakaalam ng mga hinaing mo sa buhay.
yung kabigatan mo ngayon, yung nararamdaman mo ngayon, kung meron ka mang sakit, kung meron ka mang mga pangangailangan, alam yan ng Diyos. Kilala po ba natin talaga ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Mga kapatid, araw-araw ay nagpapakilalang Panginoon sa atin. Sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin ay nagpapakilala ang Diyos. Sinasabi ng Diyos na, anak, kaya mong lagpasan yan dahil andito ako. Ako ang Diyos mo. No? Psalms 23, anong sabi niya doon? Ako ang iyong pastor. No? Dumaan man ako sa libis, hindi ako matatakot sapagkat meron ang Diyos na gumagabay sa akin. Amen po ba? The Lord is my shepherd. Purihin ang Panginoon. At dito ay nagsasalita pa si Pedro, pinakilala niya kung sino ang Diyos, kung sino ang Jesus. Verse 44, Gawa chapter 10 verse 44, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila na ang mga Hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. No? Nagulantang din yung mga kasama ni Pedro. Talaga? Kumilos din ang Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? Ang Diyos wala palang itinitangi. Ang kaligtasan pala ay hindi lang para sa mga Hudyo. Kaya minsan ay naiisip ng mga Kristiyano na ang Panginoon ay kumikilos lang sa buhay ng isang Kristiyano. No? Minsan ay meron tayong nakikita ng mga tao na parang wala ng pagbabago. At makikita natin na ang Panginoon ay kaya niyang kumilos doon sa taong nakikita natin na parang wala siyang pagbabago. Kayang baguhin yun ng Diyos. At kayang puspusin ka ng ating Panginoon. Kaya dito, sabi ko kanina dahil hindi pa dumadating si Pedro, naghihintay na sila, talagang laan sila na makinig ng salita ng Panginoon. Nung dumating yung salita ng Panginoon, nagsalita si Pedro, ay talaga namang napuspos sila ng banal na espiritu. At ang isang bunga dyan, na nakitaan na napuspos sila ng banal na espiritu, nagsalita sila ng iba't ibang wika, at nagpuri sila sa Diyos. Mga kapatid, tayo po na nakarinig ng salita ng Panginoon, napuspos na po ba tayo ng banal na espiritu? Yung the fruit of the Holy Spirit ba ay naririto sa atin, mga kapatid? Purihin ng Panginoon. Good morning po, Sister Mercedita at Sister Jolly. Yan, Ma'am Jolly, good morning po. Puntahan natin sa Galatia chapter 5 verse 22. Last na lang po ito, mga kapatid, at tayo pa ay mananalangin na. Galatians chapter 5 verse 22. Sabi niya dito. Sige po, pakisulat niyo po yung mabilis mag-type. Galatia chapter 5 verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Mga kapatid, kapag ikaw ay sinasabi mong ikaw ay may Diyos sa buhay mo, merong bunga yan. There is a fruit of the Holy Spirit. Amen po ba? Na nakikita sa iyo dyan, kagalakan. Kumusta yung buhay mo ngayon? Baka naman sa dami ng problema na pinagdadaanan mo ngayon, ay wala ka ng kagalakan. Amen po ba? Ang kagaandahan kasi niyan, pag kilala mo ang Diyos, kahit na dumadaan ka sa matitinding pagsubok, meron ka pa rin kagalakan, meron ka pa rin kapayapaan. Bakit? Nagtitiwala ka na ang Diyos, kaya niyang, kaya niyang i-provide yan. Naalala ko lang yung kapag tayo ay nag-aaral, kapag tayo ay mga estudyante, at may mga bayarin tayo sa school, ay nagiging panatag tayo
nagiging panatag lang tayo na, alam mo, may babayarin. Wala ka namang trabaho wala ka namang pagkukuhanan ng pera, pero panatag ka. Bakit? Alam mo kasi na may mga magulang ka na lalapitan. Yung mga magulang mo ay susuporta sa pag-aaral mo, or yung iba naman kamag-anak, ibang mga walang nag-aral na hindi magulang ang nagpaaral sa kanila. Meron pa rin iba. Pasalamat pa rin kayo sa Panginoon. Meron pa rin mga tao na ginamit talaga ang Diyos para ikaw ay matulungan. Yan. Pag may mga bayarin sa school, panatag ka. Bakit? Alam mong mayroong tutulong sa'yo. Ganon din dapat sa ating mga lingkod ng Panginoon. Kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, may mga pangangailangan tayo, manatili tayong panatag. Alam natin kasi po na mayroong Diyos na tumutugon sa ating mga pangangailangan. Sabi nga ng Panginoon, yung mga ibon nga hindi naman sila nagtatrabaho pero nakakakain sila, nabubuhay sila. Yung mga bulaklak nga no? Nagbubloom sila ng magaganda. Bakit? Ang Panginoong Diyos ang nagpapatubo. Ang Panginoong Diyos ang ay nagpro-provide, mga kapatid. Kilalanin natin na ang Diyos natin is a God who provide, a God who healed, and a God who knows you. Mas kilala ka pa ng Diyos kaysa sa iyong sarili. At kagalakan, kapayapaan, katsagaan. Kakatuwa yung mga kapatid nung first month natin. May mga kapatid tayo galing sa Tainan. Ang Tainan po ay malayo dito sa amin. Mga 3 hours yata yan na 3 to 4 hours na biyahe yan. At bumiyahe sila, naghanap sila ng lugar dito na matutuluyan at dumalo sila sa gawain. At yung linggo na yan, sama-sama kami na nagpupuri sa ating Panginoon. At nakakatuwa. Meron din mga pastor na, alam mo, bumabiyahe. Hindi natin nakikita sa live, pero bumabiyahe sila para may pangaral yung salita ng Panginoon. Nakakatuwa rin yung mga kapatid na during Sunday morning, lalo na dyan sa Pilipinas, ang aga-aga nilang pumunta at nagwawalis na sila doon sa church, nagpupunas na sila. Alam niyo yun, bunga lahat yan ng banal na espiritu. May mga kapatid din kahit galing sa isang barangay, nakakulong-kulong o minsan nakabike lang, naglalakad lang, pumupunta sila sa gawain. Meron silang kasipagan. Bunga yan ng banal na espiritu. Mga kapatid, nagpapatunay na iyan na ikaw ay may Diyos. Naniniwala ka sa Diyos. Merong bunga. Amen po ba? Nakikita yan, lumalabas yan. Hindi mo lang masasabi na I am a Christian, but there is a fruit within you. Amen? Subalit ang bunga ng, hindi po ako galit, talagang pinagdidiinan ko lang na wag nating sabihin na Kristiyano tayo sa salita lang, kundi sabihin natin na Kristiyano tayo sa gawa. Makikita ito sa gawa, mga kapatid. Kasi kahit nasa church ka, kung anumang relihiyon ka, hindi yun yung magpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Ang magpapatunay pa rin na ikaw ay lingkod ng Diyos ay kung ano yung kinikilos mo. If you are following the Lord Jesus Christ. Anong oras na? Sumabra na po ako ng 3 minutes. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyo. At yan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Ito rin isa din to. Pagpipigil sa sarili. Pinipigilan mo yung sarili mo na parang pagpunta sa mall yan Di ba? Yung minsan nakakatawa yung mga lalaki, asawang lalaki, ayaw nilang kasama yung asawang, hindi naman lahat, pero kapag ka namamasyal daw kasi sila, itong mga lalaki, napapansin nila na kanilang asawang babae ay, tingin, alam mo, bibili lang ng sapatos. Pero paglabas daw ng mall, meron na siyang bitbit na damit, meron na siyang pinggan, meron na siyang kutsara. Ang mga nanay kasi minsan naiisip nila yung mga pangangailangan dun sa bahay. At purihin ang ating Panginoon. Ang sinasabi niya ay may pagpipigil sa sarili. At anumang mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon, mapipigalan natin yung ating sarili na wag gawin yon. Makokontrol natin yung sarili natin na pupunta ako ngayon sa church kasi ito yung araw ng paglilingkod sa Panginoon. Magbabasa ako ng salita ng Panginoon. Mananalangin ako. Meron kang control sa sarili mo. Isa yun na fruit of the Holy Spirit. At ang pinakamahalaga dyan, hayaan mo ng Panginoong Jesus ang kumilos sa buhay mo. Sa panahon na ikaw ay nag-aalinlangan, sa kaya bang mag-provide ng Diyos sa buhay ko? Kaya niya, mga kapatid. Lagi nating kilalanin ang Diyos kung ano yung kanyang kayang gawin sa buhay natin. Mga kapatid, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Ang Panginoon ay bumabago ng buhay. Ang Panginoon ay nakikita niya lahat ng iyong mga suliranin sa buhay.
God is with you. Sabi nga niya doon na God is with you until the end of this earth, of this world. Lagi nating kasamang Panginoon. Huwag tayong, mga kapatid, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ano man yung pinagdaraanan natin ngayon, God knows. Alam na yun ng Diyos yung solution. No, walang problema na walang solusyon ng Panginoon. Walang pagsubok na ibinigay sa iyo ng Diyos na hindi mo kaya sapagkat bibigyan ka niya ng kalakasan. At magpatuloy po tayo mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Panginoon dahil ito yung magsisilbing pagkain ng ating spiritual na pamumuhay. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa nakaisa ngayon. Purihin ang mga buhay ninyo. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoong Jesus sa katagumpayan ng gawain na ito. Salamat sa pagkilos ninyo Panginoon. Hayaan nyo na maranasan din namin yung kapuspusan, Panginoon, yung pagpapala na nagmumula sa inyo. Hayaan ninyo na maghari kayo sa aming buhay, na sa panahon na kami ay nanghihina, Panginoon, kayo po ang aming maging kalakasan. Na malaman namin that you are a great, big, wonderful God, that you can provide all the things we need, O God, that you are always there, Panginoon. May panahon man na lumuluha kami, umiiyak kami dahil sa mga pangyayari sa buhay. Ngunit salamat dahil andun pa rin yung kagalakan na nagmumula sa inyo, na sa paniniwalang hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Ipagpalain nyo po ang mga kapatid ko, ano man yung kanilang mga karamdaman ngayon, may mga nakakaranas ng sakit sa kanilang mga katawan. I pray healing upon them, O God. Pagpalain nyo po sila, ang mga nagre-recover mula sa anumang mga operasyon, Panginoon. Pagpalain nyo sila, pagalingin nyo sila, kayong magbigay sa kanila ng kalakasan. Ang mga kapatid ko na nalilito ngayon kung ano yung kanilang mga gagawin, ano yung mga plano nila sa kanilang buhay, kayo po ang kumilos, kayo po ang manguna sa kanila, Panginoon. Ang mga kapatid ko na may mga pangangailangan, problema sa financial, Panginoon, Lord, kaya nyo pong mag-provide kahit na anong mga bagay, Panginoon. Pagpalain nyo po sila. Ang mga kapatid ko na may mga utang, Panginoon, marahil ito yung nagpapabigat sa kanilang damdamin, Lord, I pray that you will provide. I-provide nyo ang kanilang mga pangangailangan, makabayad sila sa kanilang mga utang, Panginoon, at maranasan nila ang kapangyarihan ninyo. Salamat, Panginoon. Habang kami nabubuhay sa mundong ito, tulungan nyo kami na makapagtiwala, maniwala, manalig sa inyo ng lubusan, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kayo ay maibigin, Panginoon. Salamat, Lord. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord po mga kapatid. At good morning sa ating lahat. Welcome sa gawain dito sa Church of Christ Taiwan. At bukas nga po ay gaganapin din namin 9:30 hanggang 11:30 ang Sunday Worship Celebration dito sa bansang Taiwan. Sa ano po siya? Kung may nakakaalam, sa bandang Chungli, Neili Chungli. Malapit minsan doon kami sa apartment nila Sister Maricel. At kung maganda-ganda yung panahon ay doon naman kami sa park, mga kapatid. At pag-pray natin, mamaya po ay sasamahan ako ng isang Taiwanese na pastora dito. Magtitingin kami ng isang lugar na kung saan pwedeng pagdausan ng gawain natin, gawing church. Pag-pray natin at kung yun yung kalooban ng Panginoon, kung bibigyan niya na tayo sa panahon na ito, ay purihin ng Panginoon. Ngunit sa Sunday po ay magkakaroon pa rin ng meeting, pag-uusap. Kung pag-aagrihan ng mga kapatid dito sa Church of Christ Taiwan, pag-uusapan at ipapanalangin kung ano ba yung leading sa atin ng Panginoon dito. Salamat po at hoping and praying makapasyal kayo dito sa bansang Taiwan. Welcome po kayo sa Church of Christ Taiwan. Purihin ng Panginoon. God bless po. Bye-bye. See you tomorrow po. Ano ba bukas? Wala na po. See you Monday na. See you Monday na po. 6:30 hanggang 7 ang ating morning devotion. Purihin ng Panginoon. Bye-bye po.